Another day, another J Ferns wife story. Napisa na din yung nililimlimang itlog ng aming SBR brood hen na nasa breeding range. 4 ang nililimliman niya, 3 ang napisa. Inuwi na dito ni J Fern para isama na doon sa mga sisiw na bagong pisang galing sa incubator. Nakakatuwa ang mga alpas na cockerels dito sa amin dahil malalaki na sila. Naturaok na rin ang ibang mga cockerels, katulad nito, naturaok na yan, hindi ko lang matsyempohan. Ang bilis mag-mature ng aming mga cockerels na alpas dito sa backyard. Pwede na nga sanang alpasan yan sa range area, kaya lang tag-ulan na ngayon, mahirap na, hindi pa masyadong marunong yung bantay namin doon sa farm. Yung mga pullets muna ang aalpasan doon sa range area para lumuwag dito sa aming likod. Natsyempohan ko ngang mabidyohan itong isang cockerel na naturaok na din. 3 nga silang naturaok na dyan at hindi ko matsyempohan yung dalawa. Maliit lang silang tingnan pero pag hinawakan mo yan, ang lalaki ng mga katawan. Matatapang na din sila kaya every 2 days na kami nagbibigay sa kanila ng vitamins dahil kapag araw-araw ay lagi silang nagpapaluan. Mabilis katungapang ang mga manok kapag araw-araw sila binavitamins. Regular lang ang pagpupurga namin sa kanila kaya mapupula ang kanilang mga palong. Every 2 weeks kami nagpupurga sa aming mga manok para siguradong walang parasites na kaagaw sa kanilang nutrisyon. Ang aming white brood hen na nasa scratch pen ay madaming laglag na balahibo. Malamang ito ay nanlulugo na. Hindi mo na namin siya isasala ngayon para makapagpahinga siya. Itong aming white brood hen magmula nung napisa ang kanyang mga nililimliman ay nilagay na namin dito sa scratch pen. Nangahabol kasi siya ng mga cockerels na alpas kaya hindi siya pwedeng alpasan. Hindi makakain ng maayos ang mga cockerels kapag alpas siya. Buti na lang itong mga cockerels kapag naulan ay dito lahat sa kubo natambay. Kaya dito ko rin nilalagay na ang kanilang patukaan para dito sila masanay tumuka para hindi nababasa ang kanilang mga feeds. Bumili nga pala ako ng saging para mapamerienda ko ang mga manok. Paborito nga nilang kainin yan, kaya kada merienda ay yan ang pinapatuka ko sa kanila. Tinry ko nga rin pakainin ng saging ang Tornado Hatch na brood hen. At nagulat ako, matakaw din pala siyang kumain ng saging. Pati itong cockerel namin ay gustong gusto din ng saging, nakikipag-agawan pa doon sa Tornado Hatch. Kaya ayan, tinuka na siya. Natakot na yata ang cockerel namin kaya hindi na siya lumapit sa saging. Pero paborito talaga niya ang saging kaya ayan maya-maya ay tumuka na ulit. Buti na lang ay hindi na ulit siya tinusik ng Tornado Hatch. Pati itong mga baby pullets namin ay matatakaw din talaga sa saging. At lalo na rin itong malalaki ng baby pullets, gustong gusto talaga nila yan. Kailangang hawakan ko ang saging para hindi nila madala kapag tinuka nila ito. Hindi nila ito matutuka ng ayos kapag inilagay ko lang dyan ang saging dahil matatangayan kapag tinuka nila. Kaya kailangan kong hawakan para hindi nila matangay ang saging. 3 days ko palang sinasalang ang mga itlog sa incubator ay sinilip na agad ni Jayfern. Kaya niya ginagawa yan para maiulam pa namin yung mga itlog na walang similya. Kahit 3 days pa nga lang ay nakikita na agad na may similya ang mga itlog. Wala. Ito na lagayan mo kaya nagumulong. Ayan, Kanina ito. 5K. Konting itlog lang ang nasalang ko ngayon dahil nung nagulanan ay tumigil din mangitlog ang aming mga bruden. 4 na itlog ang nakuha naming walang similya. Yung 3 itlog ay naiulam pa namin pero yung isa itim na ang loob. Medyo may crack kasi siya at napasok na rin siguro ng tubig dahil maulan nga ngayon. Yung isang itlog naman na itim na ang loob ay ibinaon na lang namin. Itong mga sisiw naming bagong pisa ay pinaghiwalay na namin dito sa folding. Siksikan kasi sila kapag nakalagay sa isang pinto ng folding, kaya ang ginawa ni Jayfern, hiniwalay niya yung mga light color at pinagsama-sama niya. Yung mga anak naman ng aming black brood hen ay pinagsama-sama din dito sa isang pinto. Hindi lang namin sila binababara ng inumin dahil nababasa ang kanilang mga sapin. Ito namang isang ARL brood hen namin ay nangingitlog na. Pangalawang itlog na niya nga ito kaya pabababa na rin ito bukas sa aming 7 times winner broodcock. Doon naman sila ngayon isasalang. Ito namang isang ARL right now sweater brood hen namin ay hindi pa rin nangingitlog. Sa 7 times winner broodcock din ito isasalang ni Jayfern. Nangitlog na nga din itong possum sweater brood hen namin kaya isinalang na rin siya sa aming Bagsic Line broodcock.
Dito na lang namin sa tabi niya nilagyan ng scratch pen ang brood hen para dyan na rin siya mangitlog at kukolektahin na lang namin ang itlog niya. Ito namang tornado hatch brood hen namin ay isinalang na ni Jay Fern sa aming possum sweater broodcock. Dito na lang namin siya sa scratch pen paiitlogin at pinapababa na lang namin siya sa aming possum sweater broodcock at pag nangitlog ay kinukolekta namin at nilalagay sa chiller. Pangalawang itlog na nga niya yan at nakakatuwa ang itlog niya dahil malalaki. Umaambo na naman ngayon kaya dito nakatambay sa taas namin ang mga cockerels. Puro ipot na nga ang simento namin dito dahil dito ang ginawa nilang tambayan kapag naulan. Yung ibang cockerels naman ay nasa kubo at merong pa ilan-ilan nagpapaulan dahil hindi naman ganun kalakas ang ulan. Ambon lang ang ulan ngayon. Alas 4 na nga kaya nilagyan ko na sila ng patuka sa kanilang patukaan kaya nagpuntahan na ulit sila sa kubo. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!